Hi mga bata! Welcome sa ating panibagong video discussion sa Araling Panlipunan. Ako nga po pala si Sir Jeff at ako ang inyong mga kasama para sa exciting adventure natin sa Araling Panlipunan. I hope na kayo ay makikinig ng mabuti nang sa ganun ay inyong maintindihan ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Kung kayo po ay bago pa lamang sa channel na ito, pwede nyo pong i-click ang subscribe button and also click the bell para po kayo ay ma-notify para sa ating mga susunod pang mga video discussion na tatalakayin. Kaya ano pang inaantay ninyo? Kung hindi nyo pa nagawa, ay gawin na po natin ngayon. Ang ating pag-uusapan pala mga bata sa araw na ito ay may kinalaman po sa pagiging isang Pilipino. Ang pamagat po nito ay ang pagka-mamamayang Pilipino. Ano nga bang ibig sabihin ng salitang pagka-mamamayan? Atin po yung aalamin mamaya-maya at ang mga bagay na kaugnay po rito. Tayo po muna ay pansamantalang yumuko at tayo po ay manalangin. Let's pray. Ama naming banal na makapangyarihan ka po sa lahat, sa oras na ito ay humihiling po kami ng iyong karunungan upang maunawaan namin ang mga bagay na aming tatalakayin sa umagang ito at masagutan namin ang mga module na amin pong kailangan sagutan. Maraming salamat Ama sa iyong pagdinig sa iyong panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. So tayo na po ay pumunta sa atin pong topic ngayong araw na ito. Ano bang ibig sabihin ng pagkamamamayan? Pag sinabi po nating pagkamamamayan, ito po ay nangangahulugan ng pagiging kasapi o hindi po kaya ay miyembro ng isang bansa ayon sa itinakda ng ating pong batas. At hindi lahat ng naninirahan sa ating bansa o sa isang bansa ay mamamayan o mamamayan ito. Dahil may mga dayuhang nakatira dito na maaring hindi kasapi sa pagiging isang mamamayan. So halimbawa po, hindi lahat ng nasa Pilipinas ay mga mamamayang Pilipino, kundi may iba't ibang lahi po na nandito ngayon na kung saan ay nakakasama natin. Halimbawa pa po, ang mga dayuhang naninirahan lamang dito sa ating bansa upang mag-aral, mamasyal o makipagkalakal ay hindi maituturing na Pilipino dahil sila ay mamamayan ng ibang bansa. Sino ba o ano ba ang mamamayang Pilipino or mamamayang Pilipino? Atin po iyang aalamin. Ang sabi po dito, ang pagka-mamamayang ay may mga basihan o batayan at ito ay nakapaloob sa ating saligang batas. Ano nga po pala ang ating saligang batas? Ang ating saligang batas, ito po ay ang pinakamataas na batas ng isang bansa. At nakasulat po dito ang mga mahahalagang batas na dapat sundin ng bawat mamamayan. Ito po ang pagiging isang mamamayang Pilipino. Ayon sa Artikulo 4, sa Section 1 ng ating saligang batas noong 1987, maituturing na mamamayang Pilipino ang mga sumusunod. Number 1, mamamayan ng Pilipinas nang pinagtibay ang saligang batas ng 1987 noong February 2, 1987. So kung sa time na inilathala ang batas noong 1987 at yung mga taga-ibang bansa na nandito sa Pilipinas ay maaari pong ituring o maging isang mamamayang Pilipino sang-ayon po sa batas ng 1987. Pangalawa po ay kapag ang ama o ina ay mamamayang Pilipino. Kapag ang inyong mami o hindi po kaya ay iyong daddy ay Pilipino, kayo din po ay isang mamamayang Pilipino. Pangatlo, mga mamamayang isinilang bago sumapit ang Enero 17 noong 1973 sa mga inang Pilipino na pinili ang pagkamamayang Pilipino pagsapit ng 21 o ika-21 taong gulang. Ano po? So ito po yung pangatlo ay kailangan po na bago sumapit yung 17 ng Enero noong 1973 ay kailangan pong silang mamili ng kanilang pong pagkamamayang Pilipino kung ang kanilang ina o hindi kaya ang kanilang ama ay isang Pilipino. Ngayon, pwede po silang pumili kung ano ang kanilang pagiging mamamayan. Kung ang kanilang magulang o isa sa kanilang magulang ay Amerikano o hindi po kay Amerikana, ay pwede po silang pumili ng kanilang pagiging citizenship. At pang-apat po,
ay mga dayuhang nagpasyang maging mamamayang Pilipino ayon sa batas ng naturalisasyon. Maaari ba ang isang dayuhan o yung isang Amerikano o isang Japanese o isang Koreano na maging isang Pilipino? Maaari po yun kapag siya po ay nag-undergo or pumailalim sa batas ng naturalisasyon. Mamaya atin pong tatalakayin kung anong ibig sabihin ng salitang naturalisasyon. Ayon din sa Section 4 ng Saligang Batas noong 1987, ang isang mamamayan ng Pilipinas na nakapag-asawa ng isang dayuhan ay mananatiling isang Pilipino, maliban na lamang kung pinili niyang sundin ang pagkamamayan ng kanyang napangasawa. Halimbawa po, ako ay nakapag-asawa ng isa pong Japanese. Pwede po akong pumili ng akin pong pagiging mamamayan kung sasamahan ko po siya na maging isang Japanese o hindi po kaya isasamahan niya ako sa ating bansa upang maging isang mamamayang Pilipino. Ano po? At batay naman po sa Republic Act 9225 na nilagdaan ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong Setyembre 17, taong 2003, ang mga dating mamamayang Pilipino na naging mamamayan ng ibang bansa sa pamamagitan ng naturalisasyon ay maaaring muling maging mamamayang Pilipino. So kapag ikaw ay isang Pinoy at kumuha ka ng pagiging mamamayang ng Amerika, ay pwede ka rin pong bumalik sa pagiging isang Pilipino. Siya ay magkakaroon ng dalawang pagkamamayan o yung tinatawag nating dual citizenship. So yun po mga anak. Pwede po tayong maging isang mamamayang Pilipino at the same time, pwede po tayong magiging isang mamamayang Amerikano o hindi po kayo ay Japanese o hindi po kayo Koreano. Depende po sa atin pong nais. So, ang tawag po sa dalawa pong pagkamamamayang ginagamit po niya, Pilipino man o ibang lahi, ay ito po ay tinatawag na dual citizenship o dalawang pagkamamayan. Ngayon, meron po tayong dalawang uri o maraming uri ng pagiging mamamayang Pilipino. Una po ay likas o katutubong mamamayan. Kagaya ko po, ako po ay likas na Pilipino. Ako ay nakatira sa ating bansa at ako din po ay may mga magulang na parehong Pilipino. Ang likas na mamamayan ay anak ng isang Pilipino. Ang sabi po dito, maaring isa lamang sa kanyang mga magulang o pareho ang Pilipino. Ngayon, ang isa naman pong pamamaraan ng pagiging isang Pilipino ay yung tinatawag nating naturalisadong mamamayan. Ang ibig sabihin po nito ay ang naturalisadong Pilipino ay mga dating dayuhan, dati po silang taga-ibang bansa na naging mamamayang Pilipino dahil sa pagproseso ng kanilang mga papeles para maging isang Pilipino. At ang tawag po doon sa prosesong iyon ay naturalisasyon. Ayon naman po sa Commonwealth Act noong 475, ang isang dayuhan ay maaaring maging mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng naturalisasyon. Ang naturalisasyon ay isang legal na paraan kung saan ang isang dayuhan na nais maging mamamayan ng isang bansa ay sasailalim sa isang proseso sa korte o hukuman. Kapag nabigyan na ng pagkamamayang Pilipino ang isang dayuhan, kailangan niyang sumunod sa mga batas at kultura ng ating bansa. So kung anong nakasanayan niya doon sa kanyang dating bansa ay hindi niya pwedeng gawin sa ating pong bansa. Matatamasa rin niya ang mga karapatan ng isang mamamayang Pilipino o yung mga pribilehiyo or privilege and rights ng isang Pilipino ay kanya din pong matatamasa. At ito pa, ang mga karapatan ng isang mamamayang Pilipino maliban lamang na mahalal siya sa mataas na posisyon sa pamahalaan ng bansa. Maliban lamang po doon sa kung nais niya maging senador o hindi kay presidente ng ating bansa, hindi po siya pwede sa ganong larangan po o maging isang politiko. Ngayon, may mga katangian po ng isang dayuhan na nais maging naturalisadong Pilipino. Ito po, siya ay kailangang 21 taong gulang na. So, dapat siya po ay may sapat na taong gulang upang makapagdesisyon ng tama para sa kanyang sarili.
Siya din po ay naninirahan sa Pilipinas ng tuloy-tuloy sa loob ng 10 taon, for 10 years. Ito ay maaaring maging 5 taon na lamang kung siya po ay una, ipinanganak sa Pilipinas, nakapag-asawa sa Pilipinas o nakapag-asawa ng isang Pilipino, at pangatlo, nakapagturo siya ng 2 taon sa pribado o pampublikong paaralan. At ito po ang pang-apat. Mayroon siyang bagong industriya o nakagawa ng isang bagong imbensyon sa Pilipinas. So ito po yung 4 nating tatandaan. At meron din po tayong pangatlo. Siya ay may mabuting pagkatao. Pang-4, naniniwala siya sa saligang batas ng Pilipinas. Pang-5, may matatag siyang hanapbuhay at may ari-arian sa Pilipinas. Pang-6, nakapagsasalita at nakasusulat siya ng wikang Pilipino. Pang-7, tinanggap niya ang kulturang Pilipino. Pang-8, pinag-aaral niya ang mga anak sa paaralang nagtuturo ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Ngayon, ito po yung mga prinsipyo ng pagkamamayang Pilipino ayon sa kapanganakan. Meron po tayong tinatawag na hos sanguinis. Ang hos sanguinis, ang pagkamamamayan ng isang Pilipino ay naayon sa dugo o pagkamamamayan ng magulang o isa man sa kanila. Halimbawa po, ang aking ina ay isang mamamayang Pilipino o hindi po kaya ang aking ama isang Pilipino. Yun po ang ibig sabihin ng pagkamamayang hos sanguinis. Ano po? Ngayon, ang sunod naman po ay yung hos soli. Ang hos soli naman ay ito po yung pagkamamayang Pilipino na ayon po sa lugar ng kanyang kapanganakan. Halimbawa, ako po ay isinilang sa Masbate at ako po ay isinilang sa Masbate at ang Masbate ay nasa Pilipinas. Kaya po ako ay maaaring maging isang mamamayang Pilipino. So, tingnan po natin ang pagkakaiba. Ang hos sanguinis ay kapag ang magulang ko ay isa man sa kanila ay Pilipino. At ang hos soli naman ay kapag ako'y ipinanganak sa lugar ng Pilipinas. I hope na naintindihan natin mga bata ang atin pong lesson tungkol dito. Pagkawala ng pagkamamayang Pilipino, ngayon pwede pala pong mawala ang ating pagiging isang Pilipino o ang ating isang pagiging mamamayan sa isang bansa? Maaari po. Ito po ang dahilan. Una, naging naturalisadong mamamayan siya ng ibang bansa. Kung tayo po ay naging citizen ng ibang bansa. Pangalawa, kapag naglingkod siya sa sandatahang lakas na ibang bansa o hindi po kaya ay nag-apply po ng pagiging isang sundalo sa ibang bansa. Pangatlo, sumumpa siya ng katapatan sa saligang batas ng ibang bansa pagsapit niya ng 21 taong gulang. O nung siya po ay mayroong mami na taga-ibang bansa at nagsabi siya, nanumpa siya na dun siya magiging miyembro ng kanyang pagiging mamamayan, yun po ay ang pagkawalan ng kanyang pagiging mamamayang Pilipino. At pang-4 naman po, nagpawalang bisa siya ng naturalisadong pagkamamayang Pilipino kung ipinawalang bisa niya ang kanyang pagiging isang Pilipino. Ngayon, pang-5, napatunayan siyang tumakas sa hukbong sandatahan ng ating bansa at kumampi sa kaaway sa panahon ng digmaan. Ito naman po ay during po sa war, pero hindi po nangyayari pa ngayon, kaya yung pang-5 ay maaari po nating ipasantabi po muna. At yung pang-6, itinakwil niya ang kanyang pagkamamayan at nag-angkin ng pagkamamayan ng ibang bansa o yung tinatawag nating expatriation. Ano po? At paano natin muling makakamit ang pagkamamamayang Pilipino? Ito po, una, muling naturalisasyon. Muli po tayong magbabalik at magproseso ng ating pong mga papeles upang maging isang Pilipino ulit. Pangalawa, kung ito po ay aaksyonan ng ating Kongreso. Halimbawa, mayroon po silang mga batas na ipapatupad upang mas mapadali tayong bumalik sa ating pagiging isang Pilipino kahit tayo ay isang mamamayan na ng ibang bansa. Pangatlo, pagbabalik sa Pilipinas at muling pagsumpa ng katapatan sa Republika ng Pilipinas. Pang-4, pagpapatawad sa hatol ng hukuman sa isang tumakas na miyembro ng sandatahang lakas. O kung binigyan po tayo ng kapatawaran ng ating pong pamahalaan na
dahil sumali tayo sa pagiging sundalo sa ibang bansa, ay pwede pa rin po tayong bumalik po sa pagiging isang mamamayang Pilipino. Yon. At doon po, mga bata, nagtatapos po ang ating pong lesson sa Araling Panlipunan. So, tayo po ay pumunta po sa ating aklat at atin pong titingnan yung ating pong mga iba pang mga impormasyon na nakalagay doon at pag-aralan po natin. At atin pong sagutan ngayon ang ating module. Nang sa ganon ay mas mapadali ang ating pagsagot sa pamamagitan ng atin pong pag-aaral ngayong araw na ito. At tandaan natin mga anak, paano nga ba maging isang mamamayang Pilipino? At yung pangalawa, paano kaya tayo magiging isang mamamayan na nakatira o titira sa langit na kung saan ay tinakda o ibinigay ng Diyos para sa atin upang ating tahanan. Meron lamang pong iilan. Kailangan po tayo ay tumanggap kay Jesus na ating tagapagligtas. At tayo po ay maglingkod sa Kanya. At pangatlo, tayo po ay gagawa ng mga mabuti hindi dahil sa ating sarili, kundi dahil tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos na gumawa ng kabutihan at maging ilaw sa mga tao sa ating paligid. Yun po ang mga paraan upang maging isa tayong mamamayan na makalangit. At I hope na naintindihan natin mga anak ang ating lesson sa umagang ito, and may God bless us all. Thank you mga anak sa inyong pagpanood sa ating lesson at video discussion at may pagpalain tayo ng ating Panginoon.